Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito pong balita na tukoy na. Natukoy na po kung sino po ang nagpaputok doon po sa Senate building mga kababayan. At meron naman po sagot din dyan. Meron po sagot dyan ang director po ng NBI na si Matibag. Unahin po muna natin itong natukoy na. At isunod po natin si Matibag. At syempre, mga ngatwiran po yun. Alam naman po natin sa ating bansa ngayon, ay bawal na bawal po yata magsabi ng katotohanan. Hindi kaya, baka sa susunod na panahon ay isa batas na po yan. Gumawa na rin po ng batas na bawal magsabi ng katotohanan. Hindi kaya, pakinggan na po natin at panuorin mga kababayan. Natukoy na ng Southern Police District ang suspect na nagpaputok sa Senado kagabi. Ayon sa SPD, ang suspect ay nakilalang si Mel Oragon, 44 na taong gulang at driver ng National Bureau of Investigation o NBI. Iniimbestigahan pa ang motibo nito sa pamamaril pero sumalang na ang suspect sa paraffin examination. Nauna nang inihayag ni Senadora Amy Marcos na nahuli ang di umano'y agent matapos nitong bawiin ang naiwan tactical bag sa hagdan ng second floor ng Senate building kung saan narinig ang mga putok ng baril kagabi. Nagpakilala din umano ang suspect bilang tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division at inutusan umano na ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinagpapaliwanag din ni Senadora si Attorney Jerome Bodiano, hepe ng nasabing dibisyon ng NBI ukol sa nangyari. Nauna nang itinanggi ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag na mga tauhan nila ang sangkot sa nangyari. Yan po mga kababayan. At syempre po, mismo si Melvin Matibag po ang ating painggan, mga kababayan. Syempre, kailan ba umamin? Kailan po ba umamin na ikaw ay gumagamit ng pulburon? At kailan po ba umamin na ikaw ay magnanakaw? Hindi po umaamin ang mga taong ganyan. Hindi kaya. Ito po, set up ko lang po mga kababayan. At painggan po natin ang NBI Director, mga kababayan, kung ano po ang kanyang katwiran. Katwiran po dahil nahuli po ang isang NBI agent sa katauhan po ni Mel Oragon. Si Oragon. Hindi po ba yung mga Oragon? Parang ano po yan, di ba? Parang sa parting Bicol. Oragon. Parang may meaning po yata yun eh. Sa mga Bicolano. Oragon. Ito po mga kababayan, painggan na po natin panoorin si Matibag. And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na barel? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga NBI as a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Napakahusay po. Nakita nyo po mga tambay? Tapos na po. Wala pong kinalaman at hindi po pwedeng sagutin ng NBI dahil nga po volunteer lang yan. At syempre po, driver. Volunteer driver. At karamihan daw po ginagamit lang nila yung mga volunteer asset at kakulangan daw po ng tauhan ng NBI. Bakit po may bakit po may hawak ng baril?
Hindi po ba tanga rin yung nagtatanong na media? Ikaw ba naman? Kasama ka ng mga NBA agent ka nga eh. Wala kang baril. Paano kung magpaputukan? Kung magkaputukan, wala ka walang hawak na baril? Hindi po ba nanganganib ang buhay mo nun? Hindi po ba katangahan na lang yung mga tanong na yun? At syempre po, at napakahusay po ng NBI Director, mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, kailan po ba umamin yung magnanakaw na siya'y nagnanakaw? At kailan po ba umamin at never umamin na siya'y gumagamit ng pulburon? At kailan po ba umamin na ikaw ay nabigyan din ng maleta, di umano? At kailan din naamin ang iyong asawa, di umano, ay nakatanggap din ng malaking ma-insertion, bilyon ang congresswoman na iyong asawa, di umano? Kailan po aamin? Kaya ito po mga kababayan, sino? Nagpaputok eh. Kasama ng NBI. Hindi po ba itong si Oragon? Pambihira ka naman, oh. Pambihirang buhay ito. Kung yung operation ay naging successful, maraming bayani. Hindi na po sasabihin ng NBI na yung nakahuli ay volunteer lang. At hindi po tauhan at hindi miyembro ng NBI kung nahuli si Bato. Hindi na po nila sasabihin yun, mga kababayan. Kasi napornade. Hindi po nahuli at hindi po natuloy ang paghuli di po ba kay Bato. Kaya ngayon po, mga kababayan, sino po sasagot ngayon doon sa magiging kaso at tiyak na makukulong yung pong si Mel Oragon? At sino po ngayon ang sasagot doon sa mga hawak na baril nun? Mahaba, may maiksi, at naka-bulletproof pa. Sino sasagot? Sosolohin po ni Oragon? Wala pong kinalaman ng NBI? Kinuha mo nga ang volunteer eh. Hindi po ba pagka kinuha ang volunteer, sagutin mo yon? Ikaw mismo mananagot doon dahil ikaw ang kumuha ron. Di po ba? Ikaw ang mananagot. Unang-una, sino kumuha? Sino magpapasweldo ron sa volunteer na sinasabi mo? Hindi naman libre yon. Kahit volunteer yon. Yun ang pinalalabas po nila, volunteer. Mga kababayan, para lang po masabi na hindi nila tauhan yun. Di unang-una, nagsisinungaling na kayo. Nagsisinungaling na kayo. Dahil walang NBI doon. Wala kanyang NBI na ron eh. Pero nakadikit doon sa GSIS eh. Doon nga sila nagbakbak eh. Doon nga sila pumasok. Pero nahandun yung sasakyan ng NBI. Pero wala na raw po doon. Dineployed na nila. Wala na. Pinatanggal na raw po nila. Pinatanggal na nila. At mismo yung sinasabi po ng presidente na tinatawag na bangag na kanyang ate, wala na raw po NBI doon, pinaalis na. Dahil hindi naman daw po huhulihin. Hindi naman daw po huhulihin si Bato. Kailan po ba nagsabi ng totoo itong mag-amo na ito di umano? Kung yung mismong Pangulo, napakarami na po sinasabi na kinakain niya rin yung sinasabi niya. Hindi po ba unang-una, ano po sinasabi niya pagdating po sa ICC? Hindi na natin papapasukin ang ICC. Hindi tayo miyembro niyan. Kailanman hindi natin tatanggapin yan. Ang ICC. Never makapasok sa Pilipinas yan. Kung makapasok man yan sa Pilipinas, magtuturis lang sila, turista. Hindi po ba? Napakahusay ng presidente. Never na nating entertainin, tanggapin ang ICC. Ganon din po yung dating ombudsman. Galit na galit din po sa ICC si Boying nung umpisa. May sarili tayong judicial. Meron tayong batas, meron tayong korte. Bakit hindi natin sila kailangan? Hindi natin kailangan ng ICC. Hindi po ba? Nagpa-function ng ating judicial. Pero ano po nangyari ngayon?
Sumusunod na po tayo sa ICC. 4 na po ang sangay ng gobyerno natin ngayon. Hindi po ba? Nadagdagan na po dahil po sa kanila. Hindi po ba mga kabayan? Ganyan po katindi ang ating bansa. Pati po ang ICC ay kasama na po sa gobyerno ng Pilipinas. Samantalang nung araw na panahon na mga ilang taon lang ang nakalipas ay isinusuka po nila yan. Ayaw nilang papasukin. Pero ngayon, sunod-sunuran po sila na para po sila mga aso, di umano. Dahil nga po sa politika, dahil nga po sa dami po ng kailangan po yata nilang pagtakpan, lalong-lalo po ang korupsyon sa flood control. Hindi kaya. Kaya dito po mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Sino po ang nagsisinungaling at napakahusay gumawa ng kwento? Dahil pinalalabas nila, scripted daw po. Scripted lang daw po na Senado. At hindi po yan sa NBI dahil hindi naman da empleyado yan. Nahuli nga eh. Kahit sabihin mo, pagbalik-baliktarin mo ang sitwasyon, kahit sabihin mo na yan ay volunteer lamang, pero may approval nyo yan. Hindi po ba? Makakahawak ba ng baril yan kung wala nyo approval yan? Kung hindi nyo inapprobahan yan tao na yan? Yan po si Oragon, si Mel Oragon, hindi po ba? Magkakaroon ba na kargada yan na nakabullyproof pa? Kung walang approval ng NBI, lalo-lalo ng matataas na opisyal dyan, hindi po ba matibag? Ibang klase. Huwag nyo naman pong gawin tangat bobo mga Pilipino. Ginagawa nyo kami tangat bobo para lang po mapagtakpan itong ginawa nyong kahihiyan na mag-raid at paputukan nyo pa ang Senado. Ginagawa nyo tangat bobo ang mga Pilipino at buong mundo na ngayon ang nakakaalam sa mga ginawa ninyo na pasukin at paputukan pa ang Senado. Hindi po ba? Ngayon, ano gusto nyo palabasin? Kasalanan pa ng mga senador ang nangyari at kasalanan pa ni Bato? Pambihira. Yan po ang hirap. Kasi nagkaroon tayo ng NBI, mga kababayan, na ang kanyang mandato ay nasa ICC na yata. Doon na yata siya. Ang ICC na yata ang kinikilala niya na judicial sa ating bansa. Yun na yata ang umiiral na korte, judicial sa ating bansa, ang ICC. At dyan na po nagtatrabaho ang mga taong ito, di umano. Dahil unang-una, may dala-dala kang warrant of arrest, pero wala ka namang warrant of arrest na galing sa lower court. Warrant of arrest na sa ICC lamang at mismo ang nakakahiya lang. Ang may dala-dala pa, walang katungkulan sa gobyerno. Ni Mayor hindi nanalo, pero siya may dala ng warrant of arrest ng ICC. Unbelievable. Bakit? Si Trillanes ba ay isa ng sheriff ng ICC? Pagka sheriff ng ICC, palayasin na ng Pilipinas yan. Hindi po ba? Pagka po naglilingkod na sa banyaga ang isang Pilipino, katulad po ng dating sundalo at dating senador, at nahandun lang po sa ICC ang kanyang paglilingkod, palayasin na ng Pilipinas yan. Hindi po ba? Doon na siya manirahan. Katulad ni Joma. Hindi po ba si Joma, yung pinakapinuno po ng mga kaliwa, hindi po ba doon na nanirahan at doon na rin po natsugi? Pagka po mga Pilipino, ang mga Pilipino po, ang kanilang puso't isip ay nasa dayuhan, umalis ka na ng Pilipinas. Hindi po mag-migrate ka na ron. Pagka ganun po ang labanan, dahil ang iyong puso't isip at ang iyong paglilingkod ay ibibigay mo lang sa banyaga, doon ka na lang. Dahil unang-una, may sarili tayong sovereignty. Kaya nga ang ating mga bayani natin, nagbuwis ng buhay para po ipaglaban ang ating kalayaan at magkaroon tayo ng sariling sovereignty at soberenya. Maging malayang bansa ang ating bansa na hindi tayo nasasakop ng banyaga ni numan.
Pero sa panahon po ngayon, ng panahon ng binagong ang Pilipinas, ay isang damukal po ang mga traidor at hudas at sinungaling di umano, lalong-lalo sa mga naglilingkod sa mga Pilipino. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Sino po ang paniniwalaan po natin? Ang direktor ng NBI o yung nangyari sa Senado na meron pang nahuli na isang agent na sinasabing si Mel Oragon. Ngayon ay pilit itinatanggi. At pilit pong dinadivert ang issue dahil nga po nilalagay nila sa scripted. Pilit po nilang itinutwist ang issue. Pero ang totoo ay si Bato lang naman talaga ang habol nila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang napakahusay at kailanman ay hindi marunong magsinungaling ang NBI Director. Dahil po napakagalang niya. Nakita naman po natin kung paano magsalita ang direktor ng NBI ay puro po. Dahil araw-araw kumakain ng upo. Puro po ang lumalabas. Opo. Hindi naman po. Opo. Hindi po ba? Kaya nga po mga kababayan, ang madalas magsalita ng opo ay kailanman ay hindi po nagsisinungaling yan. At hindi po yan gumagawa ng kasalanan. Mga kababayan, ganon din po ang Pangulo ng Pilipinas. Kailanman hindi marunong magsinungaling ang Pangulo ng Pilipinas at kailanman ay hindi siya gumagamit ng pulburon. At lalong higit sa lahat, hindi po sila magnanakaw. Mga kababayan, ganyan po ang gobyerno sa panahon ngayon. Kaya nga po sa susunod na panahon, hinihiling po ni Kamanong na isabatas na po. Gumawa na po ang batas, maggawa na po ng batas sa Pilipinas na isabatas na po at hindi na po bawal ang magsinungaling. Gumawa na po tayo ng batas para sa mga sinungaling, mga kababayan. Ang gawin po, ang sinungaling po ay katotohanan na. Yan po ang gawing batas. Pagka ikaw ay nagsisinungaling, ay pwede na maging totoo. Yan, napakagandang batas yan, mga kababayan, para sa mga taong hindi nagsisinungaling. Katulad po ni Matibag. Maraming salamat po mga kababayan sa mga naagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, sa mga nagbibigay naman po ng biyaya at tulong, shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, si Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, Arthur Estraniero ng USA, Mika Ligaspi at Frank Zamora ng California, USA. Thank you po sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal na tayo po'y maingatan sa araw-araw. Muli po, paalam po muna. Bye-bye!